dinhita sa atong dila mismo nasabtan ang atuang kaugalingong kultura nga atong ikapanghambog sa uban. Types of literary theory. First is we have formalism. It attempts to discover meaning by close reading of a work of literature. So dinhian nato i-analyze ang usa ka literature, poetry ba na siya, short story ba na siya, fiction, through its form, organization, and structure. Atong tanawon po din ang word choice ug ang language nga gamit sa author. So Mindanao literature, diri ginagamit kasagaran is kaniadto English, pero karon naginahinay na ang Bisaya nga pinulungan nga gigamit sa pagsulat sa literature. So kay mother tongue man Bisaya, so dili ta dapat maikog mogamit sa atuang kaugalingong dila tungod kay dinhita sa atong dila mismo nasabtan ang atuang kaugalingong kultura nga atong ikapanghambog sa uban. So napud siya mga multiple meanings because again, the meaning itself of the literature is relative. Meaning daghan kay siya posibilidad nga makahimong kahibulungan diya mismo sa iyang balak, say for example poetry. Okay? Considers the work in isolation, disregarding author's intent, author's background, context, and anything else outside of the work itself. Because in the formalism, the principle we follow is the author is dead. So meaning the author is dead, ang atong ginatanaw is ang work itself. Tanaw na to iyang plot. Tanaw na to ang iyang mga characterization, setting. Muna itong tanawon kung mga apply ta og formalism. So, sa ingon niya na nga paagi, nakita nato nga ang formalism day sayon lang nga buhaton kay tungod kay nakahibalo naman ta sa basic nga structure sa fiction, say for example. Okay? The plot. Okay. So, what's the impact of formalism? So today, few critics adhere only to the formalist of new criticism theory. However, it back to the basics approach pervades many other critical theories. Okay. Formalism is the oldest criticism. This is the mother of all criticisms. Dinhiya tanan nagsukad tanan ng mga kritisismo. So, again, nag-gisgot siya og new criticism theory. Ang new criticism theory, butangan lang niya, gi-additionalan lang niya og image, symbol, kag image, mugamit na sa itong senses. Kung magamit na itong senses, din na ito nang gi-analyze ang literature. Na-feel ba nimo? Na-feel ba nimo ang hangin nga mihapyod sa imong tingkoy? Kasi for example, that is imagery. Dapat ginatawag og reader response criticism. So sees the reader as essential to the interpretation of a work. So each reader is unique with different educations, experiences, moral values, opinions, tastes, etc. Reader response criticism, therefore, each reader's interaction with the work is unique. It analyzes the features of the text that shape and guide a reader's reading, emphasizes recursive reading, rereading for new interpretations. So dinhi, ang keyword niini kung unsaon nato siya paggamit is dunay text, ato siyang basahon, and then we try to interpret the text based on our own terms, our own opinion, unsa imo mga experience, mag-relate ka, imo siyang i-explain dito, kini nga senaryo bantog ra di ay. Sama pud sa kung nagian, inani. That is why ang reader response critic ni siya as impressionistic. The criticism, ang kritisismo naging part sa ato ang impression kay mo gamit man ta og feelings nato
para ma-analyze ang usa ka literary text. Ang literary text nga kung gipasabot din ha, ang poetry ba ka, ang fiction ba ka, short story, or other genre of literature. Reader response, individual response to reading a text. Reader's background, experiences, and knowledge are used to gain comprehension. Comprehension siya, unsa gyud ang imong nasabtan base sa imong gibasa. Okay? That is why the interpretation, when we use in this criticism, relies only to the reader. Ikaw mismo nga nagbasa niya na. Advertise sa taklas kay daghan kay mga langgam diri sa kong recordan inapay nagtrabaho di sa atbang. Palakpakan ako sila. Okay, continue. Text has many interpretations. Text and reader interact to create meaning. Nagbut pasabot nga ang meaning, ang interpretation nato diha nagagikan sa imong gibasa kay naman tay interaction between the text and the reader. Okay? Meaning ultimately resides in the reader's mind or the consensual mind of a community of readers. This class, for example, kani nga klase, Literature 10. Unsa ang inyong nasabtan? Mind of a community, your common understanding of the literature. Kung tagaan ta mo dinhaa og literary piece, unsa man ang inyong common understanding niya na? Base sa inyong experience, base sa inyong opinion, base sa inyong taste. Okay? But then again, the text truth is relative. Readers may reach the same conclusion about the work but approach the task quite differently. Pareha mo proseso sa pagbasa. Pareha mo proseso sa pagbasa. Yung sample, ihatag sa inyo karon ang literary text or literature. Basahon ninyo yung gabi. Pareha mo process niya na. Pero dili pareha ang inyong panabot. Kaya nagkanainlain man mo og mga experiences. Again, mo interact mo sa text. After ana, i-relate na din ninyo sa inyong kaugalingon. That is reader response. Another is structuralism, meaning the meaning resides in the structure of language, not in art, nor in the reader's mind. Wala na dito sa nagbasa. Wala na dito sa formalismo nga approach. But tan-awon na to ang text sa iyang structure mismo. Scientific approach to literary text because we follow steps. Structure of language as a logical science system determines meaning. Interpret a text or part of a text by taking each language apart. Atong tan-awon dinhiya ang words nga gigamit sa author. Kung Bisaya, magamit siya diha og mga takwarin, 40. Gagpalog, 50 is jul, gis. Meaning, pwede ra ka makaingon nga ang iyang structure sa iyang word mismo nga gigamit is parang tambay lang kayo ni siya. Pang tambay lang, mga jargon lang ang ginagamit nga word. The jargon itself there is part of the analysis of under structuralism. Derivation, sentence, syntax. Ingon ni ana ang structuralism. Ang biographical pod, lahi pod ni siya. Kay gi-analyze na to ang work base sa kinabuhi sa author. Okay? Atong nasabtan ang trabaho sa iyang literature kay tungod gitan-aw na to ang kinabuhi sa author. That is biographical. Nasulat niya ang literature, ang balak, ang poetry, ang short story, drama, sa klaseng mga genre, it's because of the experience of the author. That's biographical. Sociological criticism maintains the literary work cannot be separated from the social context in which it was created. Example nini is ang probinsyano. Nganong namugna ang probinsyano? Kung mabantayan ninyo ang probinsyano, the topics, the theme of the ang probinsyano relies to what is happening in the society. Corruption,
kidnapping. That's sociological criticism. Okay? Types of sociological is we have the feminist and Marxist. Kung may kag feminism, cultural issues due to patriarchal society dominated by men. Ang feminismo mao ni ang mga katungod nga gipanaiyahan sa mga kababayen-an because in the previous times, part of the history, the society is ruled by men. And that society is called patriarchal society. Sa una siya, sa una. Pero karon doon na mga boksingero nga mga babae. Sa athletes, sa sports, doon na nag-excel nga mga babae. Presidente sa mga nasod, babae. So, so nagbuot pasabot nga women have the um, doon na sila'y katungod, na sila'y right to rule the society itself. Sexual stereotypes, place of women and men in society. Kana bitaw mo stereotyping ta? Ay, babae man na siya, di siya kabaluan na. No, in the feminist criticism, di na sila musugot niya na. Because men and women are all equal. We have a place to be inside the society. Issues that prevent women from achievement? No, di na siya pwede na sa feminismo. Mo-achieve pud me like men. Recognizes the society views women as being other to men. Okay, mo na ang myth nganong na ay feminism. Meaning is socially constructed, tanaw na to sa literary text, literature, kung ang bida diha babae gani, gidawdaog lang niya lalaki, na lalaki mang rape niya iyahang na overcome in the process, that's feminism. Texts have more than one interpretation, of course. Texts are commodities, products of society. Okay, society man ang gigikanan sa literature. Yan. Mahimo siyang commodity. Truth is relative again, highly dependent on arbitrary categories of difference, especially those based on sex and gender. Ang Marxist po, on the other hand, this explains, portrays the economic power. Who has money? Who does not have money? Nganong daghag dato? Nganong daghan pong pobre? Kung nagbaha ang dato, naglunok pod ang pobre. Unsa na siya? Is it not unfair? Sila lang ang nagiya sa kalibutan? Ingon na ang Marxismo. Marxism promotes that there must be equality, equal distribution of wealth, property. Kung naa kay isa ka baka, dapat na po kay isa ka baka. Na kay isa ka kanding, dapat na po isa ka kanding. That's Marxism, equality. It means that the Marxist approach do not ginatawag mga class conflict. Kadtong sa lower, nasa middle class and upper class. If you try to look into the scenario of Titanic, though it is western, western kay siya, tanaw na to ang barko sa Titanic. Nasa tulo ka ang nasa ubos, mga pobre, ang sa middle class, ito na yung mga social-socialon, ang itong sa upper class, mo gito ang mga dato. Anong ingon ana ang society? That is tatsulok. Bamboo says, habang may tatsulok, sila nasa tuktok, di matatapos itong gulo. That is Marxism approach. Dominant class controls the subordinate class. Subordinate class accepts the control. Okay? Musugot na lang po sila. Kaya i-control sila sa taas, musugot na lang po sila. But in the Marxism, no, it should not be. If you have money, I have money too. If you are happy, I am happy too. Okay? Inana siya dapat ang Marxism. Critics apply these economic and social theories to literature by analyzing ideologies that support the elite and place the working class at a disadvantage. Trabanti lang gani mi. If you try to look at my previous video, Panaghoy sa Suba by Cesar Montano, gi-applyan na to dito aog, and I encourage you to look the video, to watch the video, ang Panaghoy sa Suba, Marxismo. Dito ninyo mahibalan, mariskobrehan kung unsa ang relationship sa dato sa pobre. Okay? New historicism. New historist critics view literature as part of history. Namugna ang literature
pinaagi sa history. Say for example, no limitang hiri, el filibusterismo. It was the time of the friars, the Spanish time. So dito nabuhat ni Rizal tungod kay na-inspired si Rizal sa history nga doon na day slavery. Oh, doon na slavery. Na di katungod ang mga babae di dapat unta. Oh, di dapat daog-daogon si Maria Clara ra kaayo ta. Oh. So ang history karon mo nahimong gihugutan sa author para mamugna ang usa ka istorya. Okay? Study of ideology tells us something about the work. So, atong tanawon ang history. Assert that literature does not exist outside time and place and cannot be interpreted without reference to the era. Okay? That's clear. Readers are influenced by culture, so no objective reading of a work is possible. So, subjective siya. Kahit nga no, daghan man ang nakapaluob under sa history. Itong tanawon dira ang culture, ang pananamit, ang pananalita. It's part of the history. Okay? Ang setting, part of the history. Okay? Matingala ka kung ang movie gi-shoot sa 1950s, ang mga sakyanan po diha kung nabay sakyanan, mga karaan po dili po siya mga modern nga mga. That's part of the culture. Okay? How their culture affects interpretation. Okay, manana siya. Literature is one among many socially constructed texts. If there is a difference, it is the intentional use of the imagination to convey ideas. Kung naa manggaling isukwahi sa history niya nasulat na sa author, that is now the intention. That's now the injection of the imagination to convey ideas. History is every bit as subjective as intentionally imaginative text. Analyzing literature is to locate hidden social messages. Kanang hidden social messages mauni ang mga mensahe nga wala nakita sa ordinaryong mga mata. Ang nakakita niini nga mga mensahe kadto lang mga author nga ilang gisulat mismo makita dinhaa sa ilahang gibuhat. Ingon ni ana. Okay? Texts have no final interpretation because again, the meaning from the text, taken from the text, is relative. Psychoanalytic criticism. Kani gipauso ni Simon Freud or Sigmund Freud and his disciples. Unsa ang psychoanalytic? Nata ginatawag og basic Freudian concepts. All actions are influenced by the unconscious. Human beings must repress many of their desires to live peacefully with others. Ano bang ang imuhang desires kinahanglan pa ma-realize, matagbaw ka aron malipay. Mao nang nihisgot si Freud diri og id, ego, and superego. Ang id, this is the area of the unconscious that works for gratification through the pleasure principle. Ego, area in the consciousness that mediates among demands of social pressure, and the id and the superego. Nasa sa tunga, ang superego, the internal sensor bringing social pressures to bear on the id. Kung imong basahon, imong sabton, di kay nimo ni masabtan ning mga prinsipyo. So atong tan-awon diri sa image. This is the Freudian concepts. Kining bataan ni pating si Roca. Uhaw siya, iya jud giuhaw man siya. Tungod kay giuhaw siya, bahala kung say mahitabo. Kay giuhaw man ko, muinom jugog tubig. Gitagbaw niya ang iyang kaugalingon sa tubig. That is id. Ang iyahang pleasure na thirsty. Iyang matagbaw pinaagi sa pag-inom sa tubig. That is id. Ang kaning ego, same lang atong ang concept, giuhaw sila. Kaning ego, kung naa sila sa restaurant, posible nga maghulat lang siya nga tunulan sa waiter og tubig. So maghulat lang siya, time waiting. That is ego. Kay iyang gi-control karon ang social pleasure. Iyang gi-control kay nag-order ko kay uhaw ko, mo-order ko og tubig. So maghulat ko. That is ego. Pero kani lahi ni iyang gibuhat. Giuhaw siya, inom rin siya diretso og tubig. Wala siya nanangid sa waiter, wala siya ni order, inom lang siya dito. Pero kini
Kaning tawhanan ni, kung iya na gani ng kawaton ang tubig, walay pananghid. Oh, yan ang gikawat ba? Yan ang gikawat. Tapos ningon siya nga, ay, dili pwede na ko kawaton kay bad. Dili maayo ang pagpangawat. That is now the super ego wherein gi, gi, gi manduan siya siyang konsensya nga ang pagpangawat dili maayo. Okay? That is super ego. The conscience. Okay. So that is the basic Freudian concept. Unsaon na to na pag-relate ngadto sa pag-analyze sa literature. Tan-aw na to ang characters. Kung makakita mo karakter nga perting si Ruka. Id ba? Grabe iya, pleasure lang gid yang. Kaya ang id pud nagahisgot pud ni siya sa iyahang sa sex. Na nahisgutan niya ang sex dito, matagbaw siya kung makainana siya. Ang iyang kalipay is dependent kung masuplementahan ang iyang kalipay, that's it. Because iya is ako iko na palipay ko malipay ko wa na siya nagmind unsay mahitabo. Kani si ego diri kaingon na siya kung naay karakter nga naga-control dito iyaw isa. Okay? Hulat lang. Natay time. Mabot ra na. Kanya pagkahuman, moingon lagi na si conscience dito naay karakter dito bitaw ayaw lang gid na buhat na kay di na maayo. Patyon nimo siya, dili maayo ang pagpatay. Di ba? Mao na ang Freudian concepts. Dito ta mo focus sa mga characters nga makita nato kung na gani pleasure, pwede si Ruka gining karaktera niya gitagbaw pa rin niya ang id. Pero nalagi time siya nga maghinuktok lang siya. Gihuna-huna pag yun niya buhaton ba niya og dili. Na kon din na siya ego din na niya diya nagasulti niya na. Pero naingon na gina nga kabuhaton na siya niya pagkaman ay konsensya pati yun unta niya ang karakter niya konsensya niya abot ayaw. That's super ego. That is now we utilize the Freudian concepts dinhi ang aspeto. So mythological approach largely attribute to Carl Jung. Si Carl Jung ang nagpauso niini. Anduna tay mga archetypes. Ang archetypes mo niya itong ginatawag og mga symbols. Okay? Collective unconscious. There are certain basic and central images and experiences that are inherent in the human psyche. Kanabitaw, ngano si lolo nakabalo siya nga dunay wakwak kay ang mo ding lolo gisultian pud sa iyang lolo. Unya katong lolo gisulti pud hantod imong lolo gisulti sa imong lolo simpapa niabot sa imong istorya nga dunay sigbin nanti anak. Okay? Because that is experiences that are inherent in the human psyche. Naana sa una bang gipasulti pa na diha, gipanuti na nga mga myths in your mind. Analyzes what in a work evokes a similar response in people regardless of culture, concerning enduring patterns and how they are reflected in literature. Atong tanawon. Kini ang mga example sa archetypes nga mga tema. Istorya nga naay quest and initiation. Kana bitaw mga legend naga-quest man na diha ang mga karakter. Kana bitaw mag-antos pa una ang karakter tapos mulakaw siya sa layong dapit, i-outcast siya, niya pagbalik niya successful na din siya. Burabag sa imong nyong balay gipalayas ka sa imong mama gikasab-an ka ay wala hawa diri ay balik diri animal pisti kang nyatis ka na ang pamalikason pa ta sa inyong ginikanan. Di pagkaman adto siya dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pagbalik niya kwartahan na kay siya. Questing. That is the example of theme archetypes. Descents into the underworld, meaning mythology na kay ni siya, burang nagmadto ka sa kampo ni Hades. Di ba? Adto ka sa kampo ni Hades sa mythology. You know Hades? Siya ang nag-iya sa mga gold. Sa myth, siya ang hari dito sa ilalom sa yuta. Siya ang hari dito sa ilalom sa yuta sa mythology, sa Roman and Greek. Okay? Ascends into heaven. Kanang na mga Zeus na pod, mythology na kayo no, pero sa tuwa na ba Adria? Nag-istorya ba ang imong lolo, imong lola gadunay tao nga nisaka sa langit? Nisaka sa langit sa mga kapanganuran gikan sa kamatayon na banhaw. Kinatulog ra di ay, nag-hibernate lang di ay. Okay? Search for father and mother.
fall from innocence. Nahilabtan ang iyang pagkababae tungod sa iyang pagka-inosente. That is archetypes. These are examples na makita nato sa literatures. Mauni karon ang mga ah, tema nga atong tan-awon kung gamiton nato ang mythological or archetypal criticism. Okay? Muna atong tan-awon sa mga istorya. And another is example of archetypes kung mga characters ang hisgutan na scapegoat. You know scapegoat? Kini ang karakter nga makita na sa story nga perminti siya ang ginabasol. Siya perminti ang makasasala. Tanan nga yang gihimo wa nay ayo. Ikaw tanan. Uh, people around you will put the blame in you. Oh, ikaw ang ginabasol. Ikaw man gitoy hinungdan na pildi ni. Pildi ta sa lasto. Pildi ta sa budula sa basketball. You are a scapegoat. Hero, then villain, o katong bida, kontrabida, outcast, ikaw ning gipalayas sa imuhang mama. Wala ganahay ang mama sa imuha. Kanya pagkahuman kay ligon man kay kagbaruganan, ligon man kasing-kasing, pagbalik nimo gikan sa paglayas, nindot na imong kinabuhi kinagtarong kag eskwela. Okay? Imong mga experiences, mga kasakit sa kinabuhi nawala. Pero usahay, duman na to ang mga kasakit, nagpabilid ang pagdumot, pride, pagdumot. Pero dili ingon anak dapat ang kinabuhi. Tungod na kay ang kinabuhi malipay lang ang kinabuhi kung tagaan nimong kahulugan. Ang kahulugan sa kinabuhi is just to live happily and serve the Lord. Kung ina na imong prinsipyo din, wala na kay dapat pang ikabala ka pa. Okay? Temptress, babae nga sigig panintal. Sexual desires. Mga kabit-kabit ni. Mga illegal wife, mga inana nga mga characters, ha? Then father, mother, mga papa, unsa ang iyang role? Maayo ba siya nga mama, maayo ba siya nga papa, wa ba siya napasagad siya mga anak, palahubog ba yang papa, dili ba palahubog? Hilumon ba inana nga mga characters atong tan-awon. Unsa makaapekto siya giunsa pagkulma ang istorya kung dunay inaani nga mga klase sa mga characters. Mentor, siya tong tao nga nagtudlo sa imuha. Siya ang tao nga nagtudlo sa imuha sa panahon nga ikaw nagsakit. Sa imong gibati, sakit, naglisod, masulubon ka. Siya tong tao nga nasa imong kilid. Bisaw siya mahitabo, dili ka niya biyaan. Okay? Siya ang tao nga dili mulutaw kung iitsa sa dagat. That is mentor. Inana nga karakter. So I think that is all for this session. And coming up next, we will explore another folk narratives in Mindanao literature. And I'd like to uh, inform you nga doon natin resources online. Please visit dagmay.com. Na dito yung mga folklore, dito nyo makita ang tanang daghang mga na-publish nga mga Mindanao literatures nga ang nagsulat pod mga Mindanao writers. Okay? Tanawon ninyo dito kung nabay legend, nabay myths, nabay tales, fables, kung sa poetry, doon nabay proverbs, mga balak na dito daghan, short lyric forms, songs, ritualistic chants, folk epics. So dito na to tanawon. Tinato na siyang i-compile pohon atong istadihan, estudyohan, hangtod nakamuna pod sa inyong kaugalingon makabalo unsaon pagsulat. Okay? And then I think that ends my session for today. And keep safe everyone. Thank you and goodbye. Mabuhay Mindanao.